Nabudol daw tayo ng mainstream media. Yung Maharlika Investment Fund hindi pala suspended. Ayan mga kutsero. Well, kahapon ko pa naman sinasabi yan. Kahapon pa. Kahapon ka pa po sinasabi mga kutsero na ang Maharlika Investment Fund ay hindi po suspendido. Ang suspended po ay yung kanyang implementing rules and regulations. Magkaiba po yun. Pag-usapan po natin ngayon yan dito sa ating video at para maintindihan pa natin ito ng mas malalim pa. Balikan nun natin yung balita kahapon. Ang sabi po kahapon sa mga balita, ayan, ito, Marcos suspends Maharlika Fund implementation. Ayan po ang sinabi kahapon sa mga balita. Sinuspende raw, mga kutsero, according to ES Bersamin. Ayan. Alam nyo mga kutsero, ito pa pala ang chismis. Pumalpak daw kasi si ES Bersamin. Okay, inunahan daw niya sa desisyon si Presidente Bongbong Marcos. Ayan, pala desisyon daw si Bersamin, sabi. Dahil dito sa sa what do you call this? Memorandum na inilabas ng Office of the Executive Secretary. Huwag niyo po kalimutan mga kutsero, ang Office of the Executive Secretary po ay nasa ilalim ng Office of the President. Kaya mga kutsero, essentially, this is an announcement of the Office of the President. Ganun po yan mga kutsero. Hindi ho ito pwedeng sabihin na pinangunahan ni Bersamin si Presidente, etc. etc. Because, again mga kutsero, ito po ay ang opisina ng Pangulo. So, imposible ho yung sinasabi ng... Pero pag-usapan pa natin yan maya-mayang konti lang. Ito po kasi announcement kahapon, di ba? Ito, with reference to IRR of RA number 11934 and upon the directive of the President, the Treasurer of the Philippines in coordination with the LBP and DBP is hereby directed to suspend the implementation of the IRR for Maharlika Investment Fund pending further study thereof. Ayan. So ito yung naging naging malaking issue. At ang pagkakabait, alam nyo mga kutsero kung ba't nagkaroon ng maling impression dito? Kasi ang pagkakabalita ng mainstream media, palpak. Palpak po mga kutsero. Bakit naging palpak? Papakita ko sa inyo. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo yung balita. Marcos suspends Maharlika Fund implementation. Di ba nakakaloko? Hindi man lang malinaw. Sa headline kasi, malabo. Ayan, ito pa. Maharlika Investment Fund implementation suspended for further study. Kasi pag binasa mo, mga kutsero, iisipin mo, ay sinuspindi na ang Maharlika Investment Fund. Hindi kasi malinaw. Maka kasi itong mga ito maka-clickbait O ito pa. Saan na ba? Yung syempre, binasa natin kanina, kay Inquirer. Ayan. Marcos suspends Maharlika Fund implementation. Bago natin ituloy ang pinag-uusapan natin ngayong topic, tayo muna ay magsha-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala dito sa Pilipinas nang wala pong remittance fees gamit ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ng Sendwave app, gawa kayo ng account, ilagay nyo ba account details nyo dyan, at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop dito sa Pilipinas. At sa inyo pong unang padala, sa unang padala nyo po mga kutsero, kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jared, ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Ayan. Ay, nako. Di sana, kung sinabi nyo dito mga kutsero na Marcos suspends implementing rules for Maharlika Fund, mas malinaw. Kung ganito ang title, Marcos suspends Maharlika Fund implementation, sa Tagalog, sinuspinde ni Marcos ang implementasyon ng Maharlika Investment Fund. O di ba nakakaloko? Tas nakakatawa si Teddy Casino ang sabi, ay na-misinterpret pala ng media yung ni ES Bersamin. Na-misinterpret? Talaga? Ilan yan? Inquirer. Ito lang yung mga nakuha natin Inquirer, GMA,
ABS-CBN. Ito pa, si Rappler. Alam nyo naman si Rappler, ano yan? Kontra sa administrasyon yan. Kaya, give na give yan dyan sa ano. Gusto mapahiya talaga administrasyon. Anong sabi? Executive Secretary Lucas Bersamin confirms the suspension of the Maharlika Fund. Na-peke tayo, mga kutsero. Na-fake news tayo ng mainstream media. Peking-peke eh. Tingnan nyo ha. Executive Secretary Lucas Bersamin confirms the suspension of the Maharlika Fund, whose passage into law was rushed by Congress after the President certified it as urgent. See, meron pang editorial. Minadali kasi. Sa Tagalog, ganito. Executive Secretary Lucas Bersamin kinumpirma na sinuspinde ang Maharlika Fund dahil minadali ng Kongreso. Fake news! Fake news tayo. Kaya mga kutsero, hindi ho ako magtataka kung bakit sa speech kanina ni Presidente, nagulat siya sa mga nabasa niya sa mga dyaryo. Nakagulat naman kasi talaga. Ito yung balita ngayon. Ayan, ito yung totoong balita. Maharlika Investment Fund hindi naka-hold. Yan na yun. Yan na yung totoong kwento. Panoorin natin yung kanyang speech kanina sa RTV. And by the way, bago natin panoorin yung speech, chismis lang ang konti. May papakita ako sa inyo. Tignan nyo to. Ay, Ben. Off. Wait, Mr. President. Ayan, tignan nyo to. Ayan, di ba, binati. Ayan si VP Sara. Ayan, si VP Sara. Ayan, Ayan. Tapos si Martin. Ayan si Martin, Tignan nyo to. Ayan, konti. Chika-chikang konti. Ayan, chika-chikang konti. Ayan, Chika-chikang konti. Hindi natingin si VP. Tignan nyo. Intriga lang ako ng konti. Habang nag-uusap silang dalawa, hindi tumitingin si VP Sara. Ayan, Ay, nako. Ayan, Tapos, ayan, nakamangot, Nakamangot yarn. Si Presidente, all smiles, Tapos nakamangot, Ayan, pak. All is good. All is good kay Presidente tsaka kay BP. Ayan, hindi, Sama ng loob, Tsaka, mga kutsero, eto, tingnan nyo. Obserbahan nyo. Sobrang lamig. Sobrang lamig. Parang may pader sa gitna ni, parang walang dyan, Parang walang daanan. Parang pader. Tingnan nyo, Ayan, pak. Hindi hinarap, Alam niyo, mga kutsero, feeling ko si Martin, iniintay niya na humarap sa kanya. Tapos siguro, out of courtesy, babate. Hindi humarap. Hindi humarap si BP. And she has all the right in the world to do that. I mean, loko Panoorin natin, tuloy natin to. I-chismis ko lang yun, chismis lang. Okay, game. Punta ngayon tayo dun sa speech ni Presidente mismo tungkol sa Maharlika Fund. Ito na yan. Puntahan natin yan. 419. Ayan. Game. Will be for us to introduce the Maharlika Investment Fund to the rest of the world, and certainly, more specifically, to the Middle Eastern countries. I was a bit alarmed by the news reports early this morning that I read in the newspapers that we have put the Maharlika Fund on hold. Quite the contrary. We are, the organization of the Maharlika Fund proceeds apace. And what I have done, though, is that we have found more improvements that we can make specifically to the organizational structure of the Maharlika Fund. Malinaw, ha? Malinaw, mga kutsero. Kasi kahapon, nagbubunyi sila Risa Ontiveros, nagbubunyi si Coco Pimentel, nagbubunyi si Cheese Escudero. Salamat daw. Salamat, Mr. Surprisingly, pati si Win Gatchalian. So, salamat daw, Mr. President. Nakita daw ang mga butas at buti raw sinuspinde ang Maharlika Fund.
Mali pala kayo ng intindi, kasama rin pala kayo sa dahilan kung bakit nagkaroon na maling pagkakaintindi ang mga Pilipino tungkol dito sa ginawa ni Presidente. Akala kasi nila, mga kutsero, kaya isinuspinde ang Maharlika Fund dahil merong nakitang depekto doon sa batas. Or dahil may nakitang depekto sa implementing rules. Actually, yun po ang inisip ng lahat ng tao. But, the fact of the matter pala, mga kutsero, is this. The fact of the matter is, kaya pala pinigilan muna ang suspension, kaya pala nagkaroon ng suspension ng implementing rules and regulations ng Maharlika Investment Fund ay para ayusin ang kanyang organizational structure. Ibig sabihin, makapaglagay ng mga tamang tao sa loob. Yun pala yun. Tama naman yun. Tama naman yun. Kaya, mamaya pag-usapan pa natin yan lalo. Kasi may mga chismis din tungkol dyan. Tuloy natin to. Of the Maharlika Fund as a sovereign fund or an investment fund, the concept remains a good one. And we are still committed to having it operational before the end of the year. So we should not misinterpret what we have done as somehow a judgment on the rightness or wrongness of the Maharlika Fund. On the contrary, we are just finding ways to make it as close to perfect and ideal as possible. And that was what we have done. And this has been in consultation, not only with our economic managers, but also with the people, the personalities who will actually be involved in. That's why their inputs have been very important, and that is why we are going to now utilize them to make it a better organization. And with So mga kutsero, ito pala ang nangyari. So may mga tao na. So baka siguro out of the shortlist na meron na sila, may na-hire na sila ng mga taong uupo sa iba't ibang mga pwesto ng Maharlika Investment Corporation. At inaayos lang yung organization. And I get that, mga kutsero. Importante po kasi yan. Kailangan malinaw ho kasi yung mga responsibilidad. Malinaw ho kung sino yung mga reporting kung kanino. Malinaw yung accountabilities. Malinaw yung HR manual. Diyos ko, napaka-importante niyan. Yung human resource manual, napaka-importante niyan. Binabato-bato lang yan ng mga empleyado. Pero diyan nakasalalay ang penalties kapag may mga maling ginagawa. So, napaka-importante nun. I get it. I get the rationale. Naiintindihan ko yung rationale sa likod nitong pagkakasuspinde ng implementing rules. So there's really no problem. Walang problema doon sa aktual na batas. Walang problema sa implementing rules. It's just a matter of organizational development. Yan ang tinrabaho ko for the past for 12 years nung nasa corporate pa ako. Organizational development. Kasi mga kutsero, kailangan ho kasi sa pagbubuo po ng kumpanya, hindi ho pwede na meron ka lamang posisyon. Kailangan meron kang mga maghuhusay na tao dyan sa loob. Yun yung pangalawa. Pangatlo, kailangan yung mga posisyon importante rin at kailangan. Hindi pwede dito yung sige, lagyan natin ng maraming posisyon para maraming mag-empleyado. Kalokohan yun. You're wasting resources kapag ganyan. So mas maganda ho, streamlined. You're hiring the right people for the right positions. So, maganda ho itong step na to na ginawa ni Mr. President. And palakpakan natin si Mr. President dyan. Good job po, good job. Buti naumpisahan nyo na yan. Kaysa alam nyo mga kutsero, kaysa yung na tumatakbo na siya, tapos doon nyo palang aayusin, mas pangit ho yun. Mas pangit ho yun mga kutsero. Mas maganda, nasa umpisa pa lang, plansyahin na yung lahat ng kailangan plansyahin, ayusin na lahat ng kailangan ayusin para kapag nag-implement na siya, smooth sailing na, di ba? So ito nga po, sinabi nga po ni Presidente, it's more organizational in nature. Ito naman, si Rappler, syempre may chismis. Maharlika Fund IRR suspension isn't due to banks' concerns. Hindi raw yan tungkol sa problema ng mga bangko. Mamaya pag-uusapan natin yan kasi si Risa Ontiveros merong kinoment tungkol dyan. Hindi raw ito tungkol sa problema ng mga bangko. Apparently,
Ayon sa chismis ni Krappler, ayan, one source told Rappler or Krappler that the temporary suspension was ordered so that Marcos could look into the selection process of applicants and nominees of the Maharlika Investment Corporation, the state-run company that would manage the funds. Yan. So mga kotsero, ang nakakatawa lang dito, sinisisi nila. Sinisisi nila si E.S. Bersamin. For example, ito, for example. Kung sino man tong mamang to, sabi niya, not suspended. This is what Bleng Blong. Ito yung gusto ito yung sinasabi ng mga dilaw tungkol kay presidente. Said about Maharlika Fund before he left for KSA. Ang dapat tanungin ay si Bersamin kung sino ang nagsisinungaling sa kanilang dalawa. Kahit pa sa isang duling, klarong-klaro ito. Sabi niya. Alin, ito? Malinaw talaga to. Pero aanga-anga lang kayong umintindi. Napakalinaw ng sinulat. Ayan suspension of the implementing rules and regulations of Maharlika Investment Fund Act. May nakita ba kayo dyan na suspension of the Maharlika Investment Fund Act? Wala, di ba? Na-excite kasi kayo sa balita ni Krappler. Na-excite kayo dito sa fake news ni Krappler. Kaya napaniwala kayo na isinuspinde na nga ni Presidente Bongbong Marcos ang Maharlika Fund. Mali kayo ng intindi. Diyos ko, reading comprehension, napakadali niyan. Sa Tagalogin ko, sa mga hindi makaintindi, sinuspinde ang implementing rules and regulations ng Republic Act number 11954 o ang Maharlika Investment Fund Act of 2023. Sinabi bang yung batas yung sinuspinde? Hindi. Diyos ko, magbabasa na lang, di pa ginagalingan. Ba't naman kayo ganyan, mga kakamping? Babasahin nyo na lang yan, napakadali na yan. Hindi alam ni BBM ang pag-suspend ng Maharlika? So, sino nagbigay ng authority kay Lucas Bersamin? Sino nagbigay ng authority? Di si Presidente kasi as per the memorandum from the Executive Secretary and kinumpirma ng Presidente sa kanyang sinabi kanina na nanggaling sa kanyang utos na suspindihin yung IRR. Bakit ba hirap umintindi ng mga Pilipino ngayon? Hirap na hirap kayo umintindi ngayon? Bakit kayo ganyan? Ang linaw-linaw ng sinabi ng Presidente. Ang linaw-linaw ng memorandum ni E.S. Bersamin. At mga kotsero, ito na lang yung sa akin dyan eh. Ito na lang yung argumento ko dyan. Napakasimple lang. Ito lang argumento ko dyan. Mga kotsero, si E.S. Bersamin, dati ho yung Chief Justice. Sanay ho yan sa basahan. Sanay ho yan sa proseso. My goodness. Mga kotsero, ako tulad nga nagre-review ako para sa midterms ko. Pakita ko sa inyo, reviewer ko isang subject lang. Ganyan kakapal. Reviewer to, guys. Saan nakakita reviewer na gato kakapal? Isang rim ng coupon pad. Alam niyo kung ano to? Remedial law. Ayan, remedial law. Ano ho yung remedial law? Ito ho yung iba't ibang proseso kung paano maghahabla. Kung paano makakapaghabla ng sibil, paano makakapaghabla ng tawag dito, kriminal, paano mag-file ng mga writ of habeas corpus, habeas data, writ of amparo, writ of kalikasan, etc. etc. Lahat ho yan, nakasulat doon. Mga kotsero, yan, reviewer lang yan. si dating Chief Justice Bersamin, batak dun sa nilabas ko na dokumento na yun, na reviewer. Batak yan dyan. Bakit? Dati siyang Chief Justice eh. So mga kotsero, imposible. It's impossible. It's next to impossible na si former Chief Justice Bersamin, now Executive Secretary, tawag dito, hindi susunod
sa utos ni presidente. Imposible na papangunahan niya ang presidente natin, mga kotsero. Imposible mangyari yun. Hindi mangyayari yun. Puro na pinagsasabi nila. Actually, meron pa nga isang chismis na nabasa, hindi ko lang sabihin kung sino. Ang sabi niya, sineset up daw si ES Bersamin na pumalpak. Bakit? Para daw maipalit na raw si Mar Rojas. Grabe naman kayo. Grabe naman kayo sa propaganda. Oh my goodness. Wagas. Kalma lang. Kalma lang. Masyadong spectacular, fantastic, extraordinary funds ang inyong propaganda. Ito pa nakakatawa. Si Nery Colmenares. Yan, si Nery Colmenares. Sabi niya, Maharlika Fund restudy indicates half-baked law. Sabi ni Nery Colmenares, yan, dahil pinag-aralan muli ng Office of the President ang Maharlika Investment Fund Implementing Rules and Regulations. Yan ang ebidensya na hilaw ang Maharlika Investment Fund. Yun, sabi niya. Yan, no? The Office of the President's reason for stopping the MIF's implementation is to further study the plan, meaning it was rushed and half-baked. Kayo lang nag-iisip ng ganyan, mga komunista. Kayo lang nag-iisip ng ganyan. It would be better if it is scrapped now before more taxpayers' money is wasted on this endeavor. Ibasura na raw. Maharlika Fund must be scrapped and not suspended as we cannot risk the loss of 500 billion in public funds in the midst of huge budget deficits and budget cuts in social services. Meron ba budget cuts sa social services? Parang wala yata. Parang wala yata akong narinig na budget cuts sa social services. Mag-iimbento na naman kayo eh. Mag-iimbento kayo dyan. Eto sila, bayan muna yan, no? O, yan, bayan muna. Si Nery Colmenares, Carlos Zarate, tsaka Sator Ocampo. O, alam na. Alam na this. Kaya ganyan yung mga yan. Alam na this. Mas marunong pa siya. Mga kotsero, babalik ko lang ulit kay ES Bersamin. Dating ang Chief Justice, confident dyan sa batas na yan ng Maharlika Investment Fund. Dating Chief Justice yan, guys. Sorry. Wala kayong laban sa dating Chief Justice. Pag nag-usap tungkol sa batas, I'm sure mas mahusay ang Chief Justice sa inyo. Sabi niya. Sabi ni ES Bersamin. We are not sure what questions will be raised to attack its constitutionality. But we are confident that with the two branches of government putting their heads together on this legislation, the Supreme Court will see through and approve or pass upon its judgment in favor of the MIF. Sabi pa niya, I was privy to some deliberations during the Senate part of the legislative process, and we were aware that they, senators opposing the MIF, were very, very thorough in the discussions. Ang bait pa ni ES talaga dito. Hindi pa nagsusuplado si ES dito. Mabait pa. Sabi niya, in fact, our presence there was for several hours. And when the voting came, I just had myself excused. But many cabinet officials were left there, so we have no doubt about the accuracy of what was going to be the enrolled bill. Tapos ito yung dito ako confident, mga kotsero, nung sinabi to ni ES Bersamin. When the enrolled bill was sent to Malacanang, he disclosed that he reviewed the version. Bersamin was a former Supreme Court Chief Justice. Confident na ako dyan, mga kotsero. Confident na ako dyan, napapasa yan sa standards ng Korte Suprema. Etong MIF bill. Kahit i-oppose pa nila yan, nila Zarate, ni Colmenares, at Anio Ocampo, kahit i-oppose pa nila yan, papasa yan. Bakit? May seal of approval na ni ES Bersamin eh. Dating Chief Justice yan nung Supreme Court. Kaya yun. Confident na ako dyan kahit papano, mga kotsero. So, para malinaw,
Hindi po sinuspinde ang Maharlika Fund. Ang sinuspinde ay ang implementasyon ng implementing rules and regulations para maayos ang organizational design ng Maharlika Investment Corporation. So ay mga gumagawa po ng chismis dyan na kesyo daw nilaglag daw ng administrasyon si E.S. Bersamin, si NetApp para ipalit kay Mar, etc. etc. Si NetApp para palitan ni Mar, what have you, chismis lang yun guys. Chismis lang yun. Hanggat meron tayong umiintriga ba? Umiintriga. Bakit? Para bumaba ang pagtitiwala natin sa administrasyon. Yan po talaga ang trabaho noon. Para bumaba po ang tiwala sa administrasyon at kapag mababa ang tiwala sa administrasyon, di ba, madidispatch siya. So, wag ho tayo maniniwala sa fake news. Wag ho tayo maniniwala sa fake news ng mainstream media na nabisto natin na nagkalat ng fake news tungkol sa Maharlika Investment Fund suspension at sa mga chismis na naririnig natin sa social media. So, ayan mga kotsero. Hanggang dito na lang po muna tayo dito sa ating video for today. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel. Paki-follow na rin po ang ating Facebook page at paki-share itong video na to sa inyong mga minamahal sa buhay sa inyong pong social media para marami pong makarinig ng ating pinag-uusapan dito. Kaya hanggang dito na lang po tayo sa video na ito. God bless you and I'll see you next time, guys. Bye everyone. See you next time. God bless you. Bye.